niya sa Green Meadows, yung sinasabi niya mga kapitbahay, hindi pala sa kanya raw yun. Yung dinadrive niya na Mustang, na mga Mercedes, kung ano-ano, hindi rin daw sa kanya yun. Yung opisina niya na may sumaludo-saludo pat may mga painting, hindi rin pala sa kanya yun. Opo, Pineapple Bayan. Mga link. Tapos, yun nga sir, inimbestigahan namin at tinanong din namin siya kung saan niya mga nakuha yung mga link. So, nag-pop up sa computer ninyo yung mga warrant niya. So, the irony of this, lumapit siya para magpingi ng tulong, and when you verified, nag-pop up yung mga warrant of arrest niya. Ganun po ba, Sir Vic? Tama po yung circumstances na yon. At binigyan namin nga siya, sir, ng pagkakataon, sir, na magbigay sana ng release order or dismissal order. Kaya lang, sir, wala siyang ma-present. Kaya wala kaming alternative but to serve yung warrant of arrest sa kanya, sir. Anong sagot po ng abogado niya? Bakit hindi daw niya binabayaran yung piyansa niya or yung release order niya? Bakit daw, sir? I'm kind of surprised. Imposible hindi niya mabayaran yung piyansa niya, sir. I mean, 20,000, milyonaryo nga raw ho siya, namimigay siya libo-libong sakong bigas. Yung violence against women, 10,000 plus. Chicken feed sa kanya yun. Ilang sakong bigas lang ho yun. Bakit daw hindi nabayaran, Sir Vic? Sir, ang sinasabi niya lang, nung in-interview namin siya as assisted by his counsel, ang sinasabi niya, sir, talagang, sinabi niya unang-una hindi siya. Pero naprove namin na siya, sir. Sinabi niya, nakalimutan niya lang, sir. Hindi siya si Norman Mangusin, hindi niya muna inamin. Unang-una, sir, hindi niya inaamin na siya yung nasa warrant of arrest. Pero pinove namin na siya yun, sir. Alright. Inamin din niya bandang huli. Opo. Okay, alright. So, he was really standing doon sa statements niya sa Facebook na siya si Francis Leo Marcos. Sir, siya talaga, kung sa mga dokumento na kuha namin, sir, siya talaga si Norman Mangusin. Ayun. Kasi sinasabi niya, may napanood akong isang post niya, sir, na maski daw halughugin daw ang NBI records, wala siyang kahit anong kaso ang sinasabi niya dati. So, naniwala ho yung mga tao. But anyway, so ano na ho mangyayari ngayon, Sir Vic? Where do we go from here? Dito kay Mr. Mangusin, matatagal. Ang tanong ngayon po ng mga supporters niya, ano po, marami-rami na ho siya supporters. Kailan siya makakalabas naman, Sir Vic? Sir, hindi namin masagot yan, sir, kung kailan. Dahil depende dun sa pag-process ng mga bill niya. Saka isa pa, sir, may mga possibility kasi at nakikita kami ng mga records na previously ginamit niya na ibang pangalan aside from Francis Leo Marcos. Ano po yung mga pangalan na yon, Sir Vic? Kung matatandaan ko, sir, meron isang Lorenzo Antonio Mangusin, Mangusin. Mangusin. Bine-verify namin sa iba-ibang court, sir. Anong kaso naman daw itong si Lorenzo? Anong kaso naman ni Lorenzo Mangusin, sir? Estafa, sir, ang lumalabas doon sa mga records namin. Anong year po ito, Sir Vic? Hindi ko lang masyadong matandaan, sir, pero ang natatandaan ko, 2014 o 2015, sir. Okay. Last two questions, Sir Vic. Ano ba talaga ang negosyo ng taong ito? Na-trace nyo na ba? Kasi sinasabi niya lang, minsan sa mga post niya, dumadaan sa feed ko, gold bars daw. Nakahukay siya ng isang bundok na ginto. May nagsasabi naman, nasa investment firm siya. May nagsasabi naman, nasa agriculture ho siya. Ano ho ba talaga ang kanyang negosyo, Sir Vic? Sir, sir, tinanong din namin yan sa kanya and we let him submit yung mga necessary permit. For example, DTI, for example, Articles of Incorporation, for example, yung mga trading stocks niya, sir. Wala siyang ma-produce, sir, na engage siya sa mga businesses. Wala siya? Wala, sir. Kahit sa DTI, wala man lang siya ma-present sa amin, sir. Alright. Tinanong niyo na rin ba kasi marami yung bahay niya, sir, yung mga sasakyan niya, yung mga nakikita ho natin ng mga mamahaling sasakyan, saan daw ho galing yun? Kung wala ho siyang negosyo. Sir, unang-una, sir, kasi yung sa bahay sa Green Meadows, sir, binerify namin, hindi naman sa kanya yun, sir. In fact, hindi siya ang umuupa doon. Tapos yung sinasabi niya na bahay niya, sir, dun sa pinakikita niya sa social media, hindi naman sa kanya yun, sir, yung sa Quezon City. Yung sa Green Meadows, hindi niya bahay yung sa Green Meadows, yung nagla-live siya? Hindi po. Nakapangalan sa ibang tao? Opo.
Okay. Yung sa Quezon City, hindi din po sa kanya. Yung mga sasakyan, hindi din sa kanya, sir. Hindi nakapangalan sa kanya mga sasakyan. Hindi po sa kanya yun, sir. Yung meron pa siyang isang live na umakyat sa office na yung sa kanya yata yung buong building na sumaludo pa yung mga gwardiya roon sa kanya na sabi niya, ito ang office ko. Sa kanya ba rin yun o hindi rin? Hindi ko lang alam yung sinasabi niyo, sir, na na particular na video na yan. Pero yung sinasabi niyang office niya, sir, hindi sa kanya yun, sir. Hindi sa negosyo niya, hindi under his name. So, hindi sa kanya yung sinasabi niyang bahay sa Green Meadows, yung isang bahay niya pa sa Quezon City, yung mga sasakyan niya, dinadrive niya na Mustang ho yata na kulay puti yun, hindi rin sa kanya, sir? Yes, sir. Hindi po sa kanya yun. Hindi sa kanya yun, sir. Alright, panghuli na lamang, sir, may mga dumating na bang complaint? Well, nasagot niyo na ito, mamaya ho yata, ano po, sir? Yes, sir. Mga after lunch daw, sir. Okay. Checking na rin ho kayo, sir, ng iba sa iba pa mga agencies, mga like SEC, tuloy-tuloy ho itong investigasyon ninyo, I'm sure. Yes, sir. Yes, sir. Especially, sir, baka kasi may mga ibang pangalan siya na ginagamit pa noon. Oo. Tinetrace na rin namin, sir. Alright. Sige po, Sir Vic Lorenzo, NBI Cybercrime Division Chief. Maraming salamat po, sir. Huwag po kayo manawa sa amin. Babalikan ho namin kayo ulit bukas to follow up, sir. Yes, sir. Sir, maraming salamat, sir. Thank you po. Abayan, base no sa interview natin, ay sabi ng NBI, meron po siyang kaso na human trafficking. Why? Ang human trafficking ayon sa NBI ay hindi po pwedeng magpiyansa. Non-bailable. Ito ngayon ho ang malaking problema at tingin po ng ilan na medyo matatagalan pa po si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos na makalabas ng NBI o ng kulungan because inamin niya pala sa NBI na dalawa ang kanyang passport. Yung isa yung Norman Mangusin at meron din siyang passport na Francis Leo Marcos. Bawal yan! Ay, ang tanong ng NBI, bakit kami dalawang passport? Ayun na nga, kwento sa atin ng NBI kahapon. Ang sabi ng nanay ko, pagising ko noong 1998, ikaw si Francis Leo Marcos na, yan ang gamitin mo. So, hindi niya na po pinayos yon kung paano nangyari yun. Hindi na siya pumunta sa NSO. Kumuha, ang tanong dyan, saan siya kumuha ng birth certificate na Francis Leo Marcos? Yan ang inaalam ngayon ng NBI. Na baka siya ay pumunta ho. Ang tanging gumagawa lang ng mga birth certificate ng mga pekendo siya po sa recto. Pag nagkaganon ho, dadagdag ho ang kaso ni Norman Mangusin na falsification of public document. Yung pag-apply mo ng passport, na gamit mo yung peke na birth certificate na Francis Leo Marcos. Bawal yan! Tinitignan ngayon bayan ng NBI. So, nadadagdagan ang kaso po ni Ginoong Norman Mangusin. At inaasahan din daw ho ngayon ng NBI na dadagsain ho sila ng mga, hindi naman dagsa, kundi magdaratingan po yung mga ikang naghahabol dito kay Ginoong Mangusin dahil nag-invest daw sila ng pera kay Norman Mangusin. At ito po gusto nilang habulin matapos po nilang mapanood sa TV na nahuli po si Norman Mangusin. Kaya po ayon po sa NBI kahapon ay pumunta na lang daw kayo ngayon sa tanggapan ng NBI para makapagsampa po kayo ng reklamo. Pag ang alam ko ho dyan, pag 5 pataas na complainant na inistapa mo, large scale istapa po yan. 5 pataas. Pag nag large scale istapa po yan, no bail na naman ho yan. My goodness! Yan ho ang siste dyan. Kung merong 5 sabay-sabay na magsasampa ng reklamo ng istapa, Diyos ko po, another case na naman ho yan ng no bail na naman. 2 na hong no bail. At mayroong mga tinitignan pa po, kinokontak ang NBI ngayon ng mga government agencies. Kinokontak na rin po nila ang SEC kung nakaregister po ba itong mga negosyo ni Ginoong Mangusin.
And at the same time, chinecheck na rin ho nila sa Bureau of Internal Revenue kung nagbabayad daw ho ba ito ng buwis. Dahil sabi niya ho milyon-milyon ho ang kanyang pera. Pero nagtataka po ang NBI. Sabi niya kasi, napakarami niya hong pera.